Yung hearing na sentro na doon sa kanyang yung citizenship, which is sanabi naman niya na Pinoy siya. Oo nga. Alam mo, dito kay Mayor Go, dapat sampahan na lang ng kaso para tapos na usapan. Parang halata na yung ginagawa sa Senate eh. Kami hindi ko namin dinidepensahan si Mayor Go ah. Ang inaano lang namin dito yung pagpapapogi ng ibang mga senator dyan. Kung ganyan pala, eh, nakikita na ninyo, may ebidensya kayo. Lahat nandun na eh. Ang daming nilang pinapakitang ebidensya. Bakit niyo na lang kasuhan? At yung birth certificate, kung peke man, di ba, sinasabi nila, peke daw. Ang gisay nyo, yung PSA, di ba? Bakit ang ginigisa nyo yung kumuha ng peke? Kung una-una, hindi naman siguro siya ang kumuha ng peke na yun kasi baby pa lang siya nun. Di ba? Ang gisay nyo, bakit laganap ang peke sa Pilipinas? O yun ang gisay ninyo. Passport, bakit nagkakaroon ng passport yung mga Chinese? O dapat ang ipatawag nyo dyan, yung executive branch, secretary. Pero ang weird, Banat Bay, kasi nung gusto nilang sabihin na spy itong aling ito. Kasi kung siya'y spy na Chinese, let's say for example, syempre magtatago siya, hindi dun sa siya yung nag-iisa lang na Chinese dun. Tapos tumakbo pa siya ng mayor. Hindi bang spy, supposedly, nagtatago yan? Bakit mo i-expose yung sarili mo sa politika, unang-una sa lahat, kung spy ka? Tsaka kung spy yan, sana, nandoon ka na sa nandoon ka na sa Binondo, makakatago ka ron dahil napakaraming mga Chinese dapat doon. bumiblend in ka. Hindi kayong lutang na Pero ako naniniwala ako na meron mga discrepancy doon sa business niya. Meron. Kasi lahat naman ng negosyante sa Pilipinas, naku, napakaraming discrepancy sa ganyan. Yan. Normal yung, hindi ko sinasabing tama ah. Normal, in a way, ganyan talaga mga negosyo sa Pilipinas, ang daming discrepancy. Yung iba para makaiwas sa mataas na buwis. Kaya ganun. Kaya hindi ba nangyayari din yan katulad yan sa mga hearing dyan sa Senate, hindi ba? Pero yun nga, yung sinasabi ni Banat Bay, yung patungkol dyan sa mga irregularities sa kanyang negosyo, mga partner sa negosyo. So, dapat kasuhan. Tsaka bakit hindi tanongin yung mga ahensya ng gobyerno na papaano nakakuha ito ng mga permit ng nakakalusot. Mali kasi yung focus Ang focus dun sa tao. Dapat ang focus dun sa government official na nagpapalusot. Diba? Yun dapat ang kasuhan. Siya kasi yung media magnet. Ang lakas, sobrang lakas nito sa social media to ngayon kaya gagatasan talaga nila yan eh. Actually, yung dito sa Tarlac, 2 palapag lang ito na pogo. At sinabi ito yung pinakamalaking pogo at pwede nga ito ang gamitin para may makapasok na mga espiya dito. Ilan lang ba yung tao dyan? Versus yung dito sa Cavite. Kasi hindi man akin niya. Hindi, yung sa Cavite na Banat ba? Yung Pogo Island doon. Sabi nila it can house 20 to 50,000 daw na mga Chinese. So kung merong spy, pwedeng doon, ang dami nun. Mantakin mo, 50,000 na Chinese. Alam mo, kaya napaplastikan ako kay Ontiveros eh. Kasi si Ontiveros namimili lang ng pogo na babanatan. Kung talagang gusto mong banatan ng lahat ng pogo, ba't di mo ungkatin pati yung iba pa? Dalawin mo yung sa Cavite eh. Bakit? May magagalit? Kaya ayaw mong dalawin yung sa Cavite? Meron bang kayong pinoproteksyonan dyan sa Cavite? O baka naman natatakot ka doon sa mga taga Cavite. Kung talagang pogo ka, kung ang iyong advokasya you're against pogo, dalawin mo yung mas malalaki. Sa Pasay na lang eh. Mas malalaki, mas malalala. O dyan sa Pasay, sa paligid ng yung entertainment city, punong-puno dyan. May mga Chinese restaurant nga dyan na Chinese lang ang sulat. Naku, ang dami dyan, mga club na Chinese lang, bawal lang dyan, mga super club, bawal lang mga Pinoy, Chinese lang talaga. Alam ko yan, nakapasok ako dyan eh. Dahil, Koreano sabi ko, o di akala nila. Hindi, totoo po, marami ho dyan, Chinese lang na Kung talagang seryoso kayo sa pagbawal sa Pogo. Pero ikaw, Banat Bay, Pogo as a whole, legal o illegal? Ayoko yun. Pogo as a whole? Walang madudulot na magandang pogo sa Pilipinas. Kahit any form of gambling, walang madudulot. Kahit malaki yung kinikita natin. Oo. Dadami lang ang makukurap.
well, hahanap tayo ng ibang pagkakitaan kung ano ba magsara yan, di ba? Hindi naman dyan hihinto ang mundo. Dati naman, wala tayong pogo dito sa Pilipinas, pero gumana naman tayo, di ba? Kasi kung yun lang ang kinakatakot nila, yung laki ng pera na ipinapasok nito, sa bagay, kahit malaki naman yung pera ang pinapasok niyan, yung pera naman na nanggaling dyan, di naman natin napapakinabangan. Sabi ni J. Guevara, baka daw Indiano yung lahi nung nasa Cavite, kaya iwas si Risa. Dahil? Indiano. Anong ibig sabihin nun? May eyeliner. Naku, ewan ko. Walang hiya, ang layo Oo nga ang layo na naabot nito ni maraming Chinese resto na bawal pumasok na Pinoy. Actually, yan pa ang dapat imbestigahan. Yung maraming bakit bawal pumasok ang mga Pilipino. Sabi nga nitong ating YouTube follower, subscriber natin to, si Madam Soledad Mulier. Bakit dyan sa Pilipinas, karamihan sa mga politiko, ang yayaman? Dito sa Germany, simpleng-simple lang ang buhay nila. At hindi nila pinapanginoon ang politiko dito. Yan, galing yan sa ating subscriber ng Banatero. Yan, si Soledad Mulier. Well, yun ang trend Sabi nga nila, di ba, yung presidente naman natin, nung sinabi niya yun, actually ni Sandro Marcos, di ba, na yun daw kanyang ama, gusto sanang maging biologist or scientist, pero ang sabi daw ng kanyang tatay, if you want to have a lot of money, or if you want to get rich, get into politics. Di ba? Si mismo nagsabi nun ni Sandro Marcos. Okay. Meron palang sinabi. Pagka-corrupt ang bansa. Ganun yun. Lalo na kung third world country. Nagkukwento siya nun tungkol sa kanyang ama. Na parang dinidescribe niya yung dad niya. Sobrang talino nga daw nung tatay niya dahil mahilig daw yun sa science. Si Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos. Matalino daw siya. Tapos yun nga, so gusto nga sana niya sa medical field or science field, pero sinabi, walang pera dyan. If you want to get rich, magpolitika ka. Alaalala ko. Alam ko magaling yun sa chemistry. Biology. Chemistry. Iba yun, chemistry sa biology. Hindi, iba-iba nga. Iba-iba. Science, diba? Oo. Hindi, sa science. Chemistry, biology. Chemistry, mga chemistry. Di ba ganyan sa science, pagka high school ka, iba-iba merong topic. Yung table of elements. Sa ulo niya yan, sigurado. Naku, malupit nun Sabi nung isang dito netizen, strategy lang daw yon yung kay Mayor Guo. Tama ba? Dahil para matabunan yung main issue. Isa sa main issue ngayon, yung dyan sa WPS, di ba? Na alam mo, nakakatakot yan Yung nagpopormahan na ang Taiwan at ang China, tapos tayo, sumasaw-saw to the point na gusto nating na hinahayaan natin itong mangingisda natin na pumunta doon. May pautot na naman itong isang komunistang mga mangingisda hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan nung hanapin nyo. Maritag ka. Oo, bahala sila. Hanapin nyo na lang kung sino yun. Basta meron isang komunistang grupo na gustong pumunta na naman dyan. Ang ginagamit nila mangingisda. Kasi ganyan ang mga komunista Maghahanap sila, kunwari, gusto ko itong ma-penetrate yung school. Kukuha sila ng mga estudyante, di ba? Para ma-penetrate yung school. Tapos magtatayo sila ng organisasyon ng mga estudyante, pero actually, komunista naman talaga yon. Meron din dito, isa. Di ko na lang babanggitin, pero lalabas sa balita yan. Komunistang grupo rin ito. Nakakasama nila ito at gusto nila na naman pumunta dyan. Ewan ko, gusto atang magpakulong para mag-trigger ng something. Alam mo, dapat itanong natin sa mga abogado kung eto bang mangyayari sa WPS posibleng gamitin para sa isang matinding martial law. Kasi ang martial law is isang weapon yan to extend the term. Diba? Hindi ko nga alam kung yan ba ang dahilan kung bakit tinitrigger ang gulo dito sa WPS. Tanong kaya natin kay Attorney MJ Mondihap. Okay, easy. Di ba? Kung pwede yun na maging batsihan ng martial law. Yung mga yan naman, lahat sinasawsawan yan Basta may issue, pasok sila doon, para pinipenetrate nila para sa balita, tapos yung kanilang gustong mangyari, yun ang pinapalabas nila, pero halatang-halata naman yung motibo. Delikado yan kung maglalayag sila doon para subukan kung huhulihin nga sila ng China kasi nagbitaw ang China at sila doon
aarestuhin. Sila ay sigurado doon, firm sila doon na kapag may mga na lumabag pa doon sa kanilang batas, aarestuhin nila. So, para siguro, ewan natin, baka magsimula ang gulo talaga dyan pagka ganyan. Yari tayo. Naku. Kaya bantayan natin yung WPS, baka na-entertain tayo dito sa issue ni Mayor Guo. Di ba? Kasi yung issue ni Pidea Leaks, namatay na eh. So ito na naman pinaiingay nila, yung kay Mayor Guo. Dahil nagkaroon ng gulo dyan sa Senado, yung Pidea Leaks, namatay. Kasi ito naman, yung kay Mayor Guo, na kung titingnan mo, wala naman talaga itong maitutulong sa buhay natin mga Pilipino. Kay Mayor Guo. Popcorn content. Yan. Sabi nga nila, Chismis bakit daw content. hindi natin mag-ride papunta doon sa Bambam? Diba? Tingnan natin kung talaga bang ano. Hindi, tingnan natin yung farm niya. Kung talaga bang siya ay laking farm. Pero siya ang siya ang farmer na mayaman. Tsaka ang puti. Usually mga katulad kami, ako nga lahi magsasaka na lang ako, pero ang itim ko pa. Di ba? Siya pa kaya. Talagang may farm siya. Wala naman kaming farm. Pero alam ko may farm yung isa dyan. Nasa Congress. May farm din isa dyan eh. Sino? Yung pinuno nila, may yung troll mahilig farm. mabigay ng ayuda? Oo. May troll farm. Anong inaani doon? Anong mga tanim nila ron? Ewan ko ba, yung troll farm na yun yung talagang... Hatred. Oo, tapos araw-araw ang balita, tayo. Di ba? Ang bihirang buhay. Sabi ko nga, anak naman kayo ng weteng. Wala na kayong matapik na maganda sa amo ninyo. Kaya kami natapik nyo. Pero tulungan na natin sila. Oo nga. Na maghanap ng magandang ginagawa ng administration. Gagawin natin dito sa ating show. Maghanap tayo ng maganda. Tapos ipipresent natin, papalakpakan natin. Total ito namang mga loko-lokong vlogger nila. Wala namang mahanap na magandang ginagawa. Kaya ang topic, puro tayo. So, kami na kami na papalakpak para sa inyo. Oo nga. Kasi, kakaiba, no? Wala man sila binabalitang good news. Naturingan silang mga bayaran. Hindi ko alam, pero binayaran kayo just to hit on the vloggers ng Ganito kasi parang sinasabi nila, pangkontra sa mga DDS vloggers. So, meron silang mga vloggers. Hindi ba parang lumalabas, ang DDS vloggers daw naghahanap ng mga hindi magandang ginagawa ng administrasyon, parang nagiging ng troll. Parang tayo yung nagiging troll ng administrasyon. So, nilalaban nila yung trolling daw natin ng pagtotroll din. Pero bakit kaya hindi i-require ng mga nagbabayad sa kanila na ito, yung magandang ginawa natin, yung mga pangit na nasisilip nila, bakit hindi nila tapatan ng magandang mga nagagawa? Meron ba? Ayun na nga, kaya nga tayo topic. Kaya nga tayo ang tinotroll dahil dyan. Naku, malapit na SONA. May babalita na. Sila siguro naman. Magbabalita na kayo ng good news. Kasi malapit na SONA. Naghahabol na. Ang daming naghahabol ngayon, ha? Yan balita ko ngayon gumagalaw, Yan ang in-expect natin mga balita next week. Puro magagandang balita, puro proyekto rito, punta rito, ganyan, lahat yan. Hindi naman preparation for SONA. At saka hindi naman natin kinokontra yan. Pag may magandang balita, balita natin. Go tayo. Bakit hindi, di ba? Isa lang naman ang gusto natin mangyari, magandang bayan. So kung may magandang balita, di palakpakan natin. Kaya lang, nagkataon lang kasi, mas marami talaga ang nakikita hindi maganda. Oo. At saka kung maganda man, ito'y panglabas lang. Kasi alam mo, madaling magbalita ng panlabas na maganda lang. Pero yung totality, halimbawa, yung sinasabi nilang taripa sa bigas, di ba sabi nila, ibaba para bumaba ang bigas. Oo, matik yun, bababa ang presyo ng bigas pag binaba ang taripa. Kasi bababa nga naman din ang gastos, so bababa yun. Pero ang problema doon, yung pangkalahatang problema dito, anong gobyerno natin, mag-i-import na lang na mag-i-import yan. Hindi na yan tutulungan yung mga magsasaka natin. So, yun yung sinasabi kong panglabas lang yung good news. Diba? Na kailangan pag-usapan at busisiin talaga. Kasi ang dami nagre-reklamo dyan, dyan sa pagbaba ng taripa na yan. Kasi kawawa nga naman yung para mo sinabing, sige, papasukin nyo na lahat ng import, babaan ng taripa, tapos kawawa yung mga magsasaka. Sana kung si Mayor Guo may-ari ng mga magsasaka natin, di mayaman na sana tayo, no? Kaya sana yung mga nasa gobyerno ngayon, total, marami namang mga vloggers na
aligned sa inyo or pabor sa inyo, give them information tungkol sa mga magagandang nagagawa ninyo and let them content about it para naman meron kaming makontent na maganda na nagagawa ninyo. Kasi kung kami lang, mahirapan kami maghanap talaga dahil kung magbabase tayo sa social media, lintik ang galit ng mga tao sa social media. Oo nga. Hindi na talaga sila masaya. No. Ayan, no. So, ito yung comment pa ng isa sa mga bakit daw ang lawak ng Pogo dito sa Island Cove sa Cavite, ang lalaking building. Dati swimming pool at resort area, ngayon silent area na. Nako. Sabi nga nila 20 to 50,000 daw ang in-house niyang Pogo Expo na yan. Sa Cavite? Oo. Grabe. 50,000. Imagine mo ba gano'ng karaming tao yun? Oo nga. Sobrang dami nun. Ontiveros, gising-gising. So pag kinumpare mo pala ito kay Ice Guo, small time. Dalawang palapag lang yan ng dalawang palapag lang yan. Pero hindi naman natin sinasabi na illegal yung Pogo Hub doon sa Cavite. Pwedeng legal yun. Kaya lang may nagsabing isang political analyst na ginagamit nga kasi yung mga legal license isa lang yung legal na lisensya, pero yung mga illegal na nakakonekta doon sa lisensyang legal, yun yung marami. Actually, sabi nga nila, mas marami yung illegal versus yung mga legal na mga Pogo na ating napapakinabangan. Hindi, kaya nga kung seryoso talaga sila na galit sila sa Pogo, dapat lahat. Kasi kung pili lang, wala. Wala din. Parang kaplastikan po yun. Kung pili lang yung pipigilan mong Pogo. Diba? Hindi naman pwede yung ganun. Tsaka yan magkakakonect yan. Sugal, alak, prostitution, magkakadikit yan.